Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na hindi na nga tinantanan itong si Kuting ng Norte dahil mismong tauhan niya ang naglaglag sa kanilang mga katiwalian at mga kabalbalan. Ayon nga sa naging salaysay ng kanyang tauhan, ay talagang hindi niya na makayanan dahil na maraming nasisira na kabataan ang kanilang buhay ay napapariwara. Maraming pamilya ang naghihiwalay dahil lamang sa pulburo na ito na talagang pilit nga raw na sinisisi nga ni Kuting ng Norte kay former President Rodrigo Duterte at kay VP Inday Sara. Ayon pa nga sa maraming netizen na taga-suporta nga rin ni Kuting ng Norte na ang mastermind talaga ng mga pulburo ay walang iba kung ang mga Duterte talaga ang mga pasimuno sa mga pulburo. Ngunit ayon nga sa mga eksperto at tauhan nga ni Kuting ng Norte, ayon nga sa naging salaysay sa otoridad, ay mismong may hawak na maebidensya, mga pruweba na magpapatunay sa kanilang mga katiwalian at mga audio recording. Ito ang matibay na alas na hawak ng otoridad. Ngunit ang malaking katanungan ngayon, matataas na opisyalis ang kakampi ni Kuting ng Norte, Tamba at Lisa Tanas, kaya mahihirapan nga raw sila na ipaitupad ito. Ngunit ayon sa mga otoridad ay gagawin lahat nila ang kanilang makakaya nang sa ganon ay maparutsahan ang tunay na may sala. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Daming priorities natin. Ang daming problema. Food security, the life of the Filipino, the whole life of a Filipino in his lifetime. Yung isang generation sinundan ng pangalawang generation, nandiyan na tayo, may mga 80, may 90. Hindi nila naranasan ang magandang Pilipinas. Walang gloria. They cannot even cope with their sustaining their life. They cannot. Dahil mga nila, mga sakit-sakit nila. Diabetic, mga may kidney, ek-ek, dialysis, yung iba may sakit sa puso, gaya ko. Cannot cope. Why? Because this government does not care about the Filipino. Kunwari lang kayo lahat. And we should stop it. We should stop it. Where do we start? Pakinggan niyo yung vlog ko. Like, share, subscribe. Pakinggan niyo yung vlog ko because kahit ako nagsasalitang ganito, na para akong gago, at least I am thinking of how to make our country better. And it is addressed to all of you, mga Pilipino, here and abroad. I'm addressing it to all of you, to my relatives, to my friends, to all PMAers, non-PMAers, to all soldiers, all policemen. Gumising tayo, alam naman natin yung mali. Bakit natin pinapayagan? Tapos noon yung sa lahat ng politiko, and special mention kay Madam Inday Sara, I wish na yung ano man yung binablog ko will become your guide for good governance. To reboot the country so that hindi na matatanggal yung title na it was the Dutertes who put this country forward. No? So, tignan nyo, how many times na ako nagbablog na sinasabi ko na ayaw. But yun. Okay, so Egypt is 130, Philippines is 115. Tandaan nyo na. So, punta tayo dito sa top. Sino yung number 1? Denmark. Number 2, Finland. Number 3, Singapore. I've been blogging. We go to Singapore, Philippines. Philippines, moving forward, reboot tayo, go to Singapore. May mas magaling pa sa Singapore. Finland,
Denmark. Philippines, makinig kayo, mga kababayan. Denmark, number 1. Finland, number 2. Singapore, number 3. New Zealand, number 4. Maraming Pilipino sa New Zealand. And congratulations, mga Pilipino sa New Zealand. May kamag-anak kami ron. At least, hindi ko na sabihin pangalan, ano? baka, ano yun eh. At least, yung, ano sila, doing well sila in an environment na number 4 sa corruption index. 83 ang score ng New Zealand. Ang number 1, 90 Denmark. 90 Finland, 88, 84 Singapore. New Zealand number 4 is 83 plus 83. Luxembourg, 81. Norway, 81, number 5 sila, tied sa Switzerland, 81, number 5. Sweden, gumawa ng Gripen. 80 sila. Netherlands, 9, 78 na score. Australia, maraming Pilipino rin doon. Australia, kamusta sa mga OFW sa Australia? Shout out. 77. Number 10, with Iceland, Ireland, Estonia, number 30 na. Okay, what am I driving at? Yung 1 to 10, doon dapat tayo mag-benchmark. Yung bagong Pilipinas. Madam President, doon tayo mag-benchmark. Ano yung meron dito sa mga bansa nato? If we're going to stop corruption, look how these countries are scoring. 90. Grabe, no? 90. Mali. 90. Denmark, Finland, Singapore, 84. No? Denmark, Finland, Singapore, New Zealand, Luxembourg, Norway, Switzerland, Sweden, Netherlands, Australia, Ireland, tayo sila, 10, Iceland. Yun. The top 10. Doon tayo mag-benchmark. Yun yung tahakin natin. Yung Madam President, yun yung tignan natin, puntiryahin natin. At maraming mga OFW doon. Mahalaga yung masasabi ng OFW. Tanungin natin sila doon, yung top 10. Gusto nyo pati yung top 20, lahat. Ang punto, meron na tayong mga mata doon. Meron na tayong mga OFW doon who enjoys being in a country, working in a country, residing in a country, na nandun sila, in-enjoy nila kasi ang ganda ng bansa. Ang challenge sa atin, mga Pilipino, mga politiko, mga leaders ng bansa, is to pattern the country, benchmark it to the top 10. At least mag-aspire tayo. 114, 115, limutan ko. 150, 114. Paano ka abot doon sa top 10? Aspire it. Walang mangyayari kung hindi natin sisimulan. Walang mangyayari kung hindi natin gugustuhin. We have to aspire it. Para sa kinabukasan ng mga Pilipino. Para sa mga future generations, at least masabi nila, buti na lang nandiyan kayo. Buti na lang nandyan si Kainday. Buti na lang nandyan si Marcos. Bakit si Marcos? Tsaka si Tamba. Tsaka si Lisa. Bakit? Ba't yung mga politiko, mga tuwad ko, buti na lang nandyan sila? Because dahil sa inyo, nag-unite ang taong bayan. Dahil sa iyo, Marcos, nabwisit ang taong bayan. Nag-unite ang taong bayan. At sumulong sila. Led by Inday Sara, your Vice President. Led by we, the sovereign Filipino people. Nagsama-sama kami. Led by SFGF, FGF. Led by all these groups. And we will make a change. We will make a difference. We will change the country in our lifetime. Even if we die trying, at least nag-attempt kami. Kaya kayo mga Pilipino na walang pake, it is about time magkaroon kayo ng pake.
Kasi kung wala kayong paki, kita niyo yung scoring natin, 114, bababa pa yan. Bibili na aeroplano, may komisyon. We allow that? The worst tayo. Nakakainis. So, panay ganyan, panay ngak-ngak, panay complain, panay gripe. Sabi ko nga doon sa underclass, panay gripe na lang tayo. We should do something about it. Si General, Simoy, nag-post siya sa Facebook. Tingnan nyo, na once upon a time sa aming kadete, kami, sa PMA, tinuturo yung take life. Tinuturo yung take life. Meaning, you take the risk or the consequence and face the consequences if you fail. You take the risk. Whether it is right or wrong, you take the risk because you feel that at that moment, it was worth taking the risk. Mga old school mga PMAers, alam namin yung take life. Ngayon ang tanong, nagte-take life pa ba kayo? Tinanong ko sa underclass, nagte-take life pa ba kayo sa PMA? Meron pa naman, sir. Pero nung klaseng mga take life, baka yung take life na ano ba ako, kakain ba ako, o hindi. Yung mga ganun take life. Hindi, yung mga take life namin nun, sluggable, pang 45, 90, 90, 45 demerits. Ang allowable lang, 47 demerits per semester. Turn back ka. Imagine, mabanatan ka ng 45 demerits. Wala ka na, isang SI lang, turn back ka na. Isang SI, pagka natapatan kasi isang tako na malupit, banatan ka 14 demerits, timbog ka. Imagine yung, kunyari, 53 demerits lang ang allowable. Kasi habang nagiging upper class na, sa Playbo, malaki yata, 70 yata ang allowable. Tapos habang nagiging upper class, umabot lang ng 47, if I remember right. Banata ka ng 45, 90, 90, Diyos ko. Timbog ka. 45 days confinement, 45 touring hours. 45 hours ka nakaganyan ng baril. Naglalakad ka. Hindi naman nakakalimutan ng upper class yung problem, hindi siya nagsisisi. Nagkakatuwaan pa nga doon sa touring ground. Nagkukwentuhan pa. Ang mahirap doon, matapatan mo yung shabby na upper class. Yung pati yung baril niya, papakarga sa'yo. Gago, di ba? Ang tarantado ka, kilala kita, walang niya ka. Magte-take life ka, tapos yung pagka ikaw nahuli, slag ka, 45, 90, 90, tapos yung baril mo, pakakarga mo sa akin, gago ka. Meron ganun. Class! Mga very lax papakarga yung baril sa Playbo. Ay, naku. Okay naman, pabor sa akin kasi meron ditong baril. Parang lumalakas yung kamay. Ganyan, imagine, Right. Pagka nag-command, left shoulder, arms. Ganyan yung baril. Ganyan. Lagyan. Anak ng toko. Kasi may drum eh. Ganun lang. Ganun lang, mabagal ba? Naglalakad kayo. Pagka napagod na sa right shoulder, magle-left shoulder arms. So, sumusunod ka sa tambol. Take life. So, ano ibig sabihin ni General Simoy? Mag-take life kayo. Mag-take life na kayo. Mali, ang tine-take life ngayon, pagkuha ng pera. Yun yung mali. Mali yung take life. Ang take life hindi sa pagkuha ng pera. Take life is doing something right. You sacrifice. Self-sacrifice. Mga PMAyer. Self-sacrifice. You weigh the odds. Dito delikado ka. Dito enjoying ka. Dito ka. Enjoying. Hindi na bali shabby. Enjoying naman. Di bali tumanggap ng pera. Enjoying naman. Di bali kumampi ka kay bangag. Enjoying ka. O dito. Delikado ka. Pero ang kapalit, bansa. Future ng bansa. Mga PMAyer, bala kayo. Yung sa akin, doon ako sa tao. Yun yung tama eh. CIL, di ba? Courage, integrity, loyalty. Honor system. Honor code. We do not lie, cheat, steal, nor tolerate among us those who do. What are you doing now, heirs? You are tolerating. You are dishonorable. Tama ba? Tapos mapipikong kayo pagka kinwestiyon kayo.
No. Nag-take life kayo eh. You face the consequence of the people. The wrath of the people. Yung galit ng taong bayan. Armed forces. Nagte-take life kayo. No, kumampi kayo sa mali. Ganun din PNP. You take the consequence for letting go of your good moral character, your moral fiber, courage, integrity, loyalty, not to one person, loyalty to the people, loyalty to the, sinasabi nyo Constitution, uphold the Constitution. Brazenly binabiolate yung Constitution natin, itong mga tukmol na to. Anong ginagawa nyo? Uphold the Constitution pa rin. My God, AFP, nagte-take life kayo sa mali. Doon kayo mag-take life sa tama. Hindi, sir. Sumusunod lang kami, sir. Trabaho lang, sir. Hindi kami makagalaw. Sabi sa itaas, follow the chain of command. The chain of command starts with the people. The sovereign people. Yon ang nag-appoint ng presidente. Yon ang gumawa sa konstitusyon na pinagsumpaan ninyo that you will uphold. Yon ang nagpapasweldo sa inyo. The people, the government is there because of the people. Chain of command is very clear for me. The people. Not a Marcos, Commander-in-Chief. Meron tayong Supreme Commander and we will make sure that we will define it in our Constitution. Come this revolutionary government, if ever there is a revolutionary government, we will make sure that it is defined. The chain of command starts with the Council of Elders, which we will make sure that it will be installed. The Council of Elders, because at any one time, the Council of Elders will represent all 120 million Filipino people. Kay ikaw, Muslim, kay Kristiyano ka, kay lumad ka, kay ikaw wala kang reliyon. Kung ano man ang paniwala mo, represented ka because you are a Filipino. Yun ang mahalaga. And kung kinakailangan lang may tumayo ng 2 milyon, 5 milyon na Pilipino, tumayo tayo. At dali natin yung bansa natin, 120 million Filipinos na walang kamuwang-muwang. It will take so many generations para ma-educate mo lahat. But it starts with us now. Tayong mga Pilipino na alam yung mali, itawid natin. Walang mangyayari sa atin pagka hintay-hintay tayo. Wala. Kaya, Madam President, nasa iyo yun eh. Ikaw ang inabot. Inday. Sorry ganun lang ako kasi sovereign people eh. Ikaw ang inabot, Inday. Ikaw ang tumakbong vice eh. Nung tumakbo kang vice, alam mo yan, spare tire ka eh. Ikaw ang tumayo. You lead the people. If you wait for the people to stand up, lumalabas, you are an opportunist. Sorry. Lumalabas hintay mo yung tao. No, you stand up with the people. You stand up. Delikadesa. Kalimutan yung delikadesa. Ang nakasalalay dito yung future ng Pilipinas. Delikadesa. There's no such thing ng delikadesa pagka pinag-uusapan na future ng bansa. Naghihirap yung tao. Bangag yung presidente. Gago tong mga opisyales. Binenta tayo. Pati tatay mo binenta. O, nandun na. We have to do something about it. So you stand up with the people. Kaya yung next topic ko. Like, share, subscribe, Madam President. Is the 3-day revolution. Fiction. Fiction. Katang-isip lamang. Kasunod ng El Filibusterismo. Merong no limitangre, merong El Filibusterismo. Mag-isip ako ng title na El Ek-Ek. Ek-Ek Revolution. Oh. So, pakinggan ninyo. Sisimula na ako. Isa pang vlog. Isa pang vlog. Baka 3 pala vlog ko ngayon, ano? Nagkapatong-patong na ako nakaka-vlog eh.
Wala ako sa mood eh. Wala ako sa mood. Pero, yun nga, yung sinasabi na 20 million. 20 million. Lintik na yan. Tayo hirap na hirap kumita ng pera. Mahirap mag-vlog. Ganyan ako ng ganyan. Meron pa mga troll. O, babanatang ka ganyan. O, di ba? Tapos nun puso mo, very risky para sa akin. But I have to say something, no? Sa inyo. To awaken you. To inspire you. I hope I'm inspiring you. Baka mamaya pag sinabi ko, tara na, tayo na tayo, ngayon na! Oh, siya, pagtingin. Kaming dalawa lang ni Metra nandun. Wala ka ganyan kami sa kulungan. Wala, hindi. Ang totoong leader, walang takot. Hindi, take life nga, take life. Alam mo yung tama, alam mo yung dapat mangyari, alam mo yung consequences. Take life. Ganon ang training sa PMA. Si Commander Buka hindi ng PMA. Ang dami nakasama niyang PMA. Parang PMA na rin yan. Mista nga tawag ko dyan. Mag-clear ka. Mista Bukay, mag-clear ka para walang issue sa atin. Kasi tayo binibira ng mga puta ng mga naninira eh. No, mag-clear ka. I-clear niyo yung yung huling buwan, February, March, no? At saka yung piso-piso, i-clear ninyo. I-declare niyo yung actual na pumasok. Compare kayo na notes ni Tariray at nila Kevin Duldulao. Pag-usapan ninyo, walang bintang-bintang dito. Ang mahalaga lang doon yung clearing. Kung meron kayong mga short, then, yan, lilitaw nyo, and then you pay for it. Ganun lang yun. Kung may short, kasi pagka kayo humawak ng pera, pagka na-short kayo, sino magbabayad? Di ba? So, pagka nagtali, ay, nagastos pala. Then, sabihin nyo lang. May shortfall. Magkano yung shortfall? Mahalaga, total, and then yung actual na hawak on hand. Merong gap. Kung may gap, okay, sino sasagot nun? Sino ba humawak? Ganun lang kasimple yun. Walang masamang tinapay. No? Walang masamang tinapay. Ang hirap sa atin baka yung mga paligid bintang-bintang. Puta nga. Ganun yung kowa natin. Pagka sinabi na may problema, red flag. Explain ka. Ganun. Ganun yung sistema ng auditing natin sa Pilipinas. Hindi yung pagka hindi ka may problema, puta, parang patay. Hindi naman gano'n natin sistema, Everything can be explained. Yun yung So, ang dyan, pagka umikot ng gulong, itong tatanggap ng 20 million, beware kayo, kung totoo man yan, na meron tatanggap ng $20 million, malalaman namin Chichikin man namin lahat ng ninyo. Lahat ng ari-arian nyo, lahat ng account ninyo. Chichikin namin. Revolutionary government nga Kaya nga yung iba, excuse me, yung iba ayaw ng revolution, ayaw ng Inday Sara Kasi tatakot kayo, Pagka si Inday Sara, yari kayo. Lahat kayo, inspeksyonin. Lahat kayo, kakasuhan, yung mga tarantado kayo. Takot kayo kay Inday, Lalo ngayon, she's projecting herself na na unpredictable, na psychological eng-eng, Takot kayo, di ba? Tapos gagamitin niya sa impeachment. Sira ulo yan. Tinatakot kayo ni Inday. Mga gago kayo, tinatakot kayo. Madali kayong takutin, No? Napaka-unstable character ni Inday, Sasabihin nyo, merong kleng-kleng bang-bang, nakikita ko nga yung tao na matino Kayo ang may mga tama na may problema sa ulo nyo. Because you cannot already determine what is right and wrong. Inday Sara knows what is right and wrong. And for a human being, for a leader, yun yung mahalaga. Discern what is right and wrong. Tama ba yung magdroga kayo? Tama ba yung umabuso kayo? Tama ba yung ganyan, magduro-duro kayo, magnakaw kayo? Tama ba yung maging corrupt kayo? Hindi. Tama ba yung magalit yung tao kasi inaapi nyo? Oo.
kayo, pagka inapi kayo, napipikong kayo, di ba? Sumasagot kayo. Meron kayo anti-clear na sumasagot na, yung ganon. Oh. Pero pagka kayo, pinipikon nyo yung isang tao, si Duterte, si Sara, mga Duterte, Pulong, si Baste, banatan nyo pa ngayon na may drug cartel, miyembro siya. Okay lang yun sa inyo. Pero pagka kayo binira, kayo yung pikon. Sila hindi pwedeng mapikon, hindi pwedeng magalit. Kayo lang ang magpapa-implement ng batas, kakampi niyo yung batas, pero sila hindi pwede. Ang taong bayan hindi pwede. It will end. I'm telling you, it will end. Marcos, it will end. You will be a part 2, EDSA 1. Nakikita ko na ganyan ang dating. Huwag niyo akong inaano. Right ko yun sabihin. Putang ina nyo, hayop kayo. Ang yayabang ninyo Wala kayo sa lugar. Pati yung mga retired na kampi sa kanila, wala kayo sa lugar. Alam nyo namang mali Gago kayo. Alam nyo namang mali. Hindi naman kalukuhan yan. The people will stand up, will rise up, and claim back democracy. That's a given. It's a matter of time. Matter of time. It's a matter of who will lead. Kahit nga walang maglilid The first 100,000 will lead. Sino yung mga yun? Nobody. Nobody but you. The first 100,000 Filipinos will stand up, unafraid to die. Unafraid to die. They will stand up armed. Armed. Iba nga dyan, takot-takot. Ay, wag kayo. Pagka kayo natatakot, wag kayo. Diyan na lang kayo sa bahay nyo. Wag kayo yung mga walang The first 100,000 will lead. Armed already. Because alam nila na yung rally, walang mangyayari sa rally. Ano mangyayari sa rally? Peaceful. Nag-rally na nga buong mundo Wala pa rin. Tinatawanan nyo. Tignan natin, tawanan nyo yung isang 100,000 ng Pilipino o 1,000,000 lumabas na Pilipino, panay armado. Tingnan ko, panay di kutsilyo, 29, itak, tubo, baseball bat, 2x2, yantok, frying pan, rolling pin, lahat na. Lumabas. May tirador. Lumabas lahat ng Pilipino. Sino ngayon naharang sa amin? Tanginan nyo. Binaboy nyo yung bansa namin All it takes is one spark and it will explode. Philippine government, armed forces, PNP, you better decide what you're gonna do. Are you going to kill the 1 million Filipinos or are you going to bow down to the sovereign Filipino and follow their will? Because the people, when they stand up, hindi nyo mapipigil na yan. Wala nangyayari kasi tawanan nyo. AFP, PNP, tinatawanan nyo. Hinaharang nyo pa nga. Dinedenay nyo pa nga When this comes to a conclusion, irreversible na yun Irreversible na. Okay, so magbabasa na ako sa... haba pala. Sorry sa inyo Thank you for your comments I'll try to, kung ma-access ko, i-reviewin ko lahat. Tsaka doon sa mga dating comment na nagsasuggest na kung paano gagawin yung bansa, tuloy-tuloy lang Tariray, paki-screenshot mo, padala mo sa akin kung nanonood ka o kung sino man na follower o moderator. Screenshot lang yung comment na maganda, yung comment na tungkol sa ano yung gusto ninyo. And panawagan nga sa inyong lahat na nanonood, since we're going to come out with the 365 days of transition towards a better Philippines. Yung top 10, doon tayo magmo-model sa corruption index. Ito yung mga magagandang bansa to pattern our systems para zero corruption. Imagine yung mag-budget ka ng 6 na trilyon, zero corruption. Pasok lahat yun kesa yung kalahati, puntang corruption, 3 trilyon lang. But we will start with a 3 trillion budget. May nagsabi sa akin nga na
ang layo naman. Nung balikan mo, 2016, ba't hindi na lang 2025? No, corrupted yung 2025. Ang sa akin, kaya ako gustong balikan yung 2016, kasi sa 6 trillion ngayon, kalate, puntang korupsyon, 3 trillion lang talaga maging effective. Dahil bumalik tayo sa 3 trillion, meron tayong death penalty, wala na. Ganun pa rin. And then meron tayong matitira, hindi tayo utang, 4.5 trillion collection natin, may 1.5 trillion. Yung 1 trillion, bigay natin sa armed forces. They modernize efficiently, pak, 10 taon. That's 10 trillion. 1 trillion a year. For the next 10 years, renewable for another 10. Talakayin ko ng ano yun, in detail. So that, hindi parang gago yung armed forces natin, hindi tatanga-tanga. Pero, yung bagong armed forces yun. Armed forces ng bayan. Hindi yung armed forces ngayon. Na wala kang aasahan. Kayo nagsasabi, walang aasahan. Okay, let's do something about it. Let's emphasize who is the boss. Okay, so yun yung ano ko. Mark Angelo Reyes, good day sir from Tagum. Kamusta sa Tagum? Ang laki ng pinagbago na ng Tagum, di ba? Miss Elena Palisada, good morning. Ako pupunta ako Tagum, ano lang eh. Wala masyadong attraction dati dyan eh. Punta lang kami, briefings, Chinese school, dun yung FSRR noon, First Scout Ranger Regiment, under Colonel Pasielo noon at that time. Tapos noon, ano siya, nagba-blood pressure si mother eh. Na-distract ako. Yun yung ano. Ngayon, malaki na pinagbago. Ang lagi kaming pagka nag-RNR ako, punta akong Davao City.